Nabigla lang ako nung umpisa. Nung umpisa sinabi ko talaga lalabanan ko yung hanggang dulo. Pero ang ibig ko sabihin doon, hindi lalabanan dahil kaibigan o kapatid. Lalabanan ko kasi ayoko ng gulo. Ayoko rin ng destabilization, ng revolutionary government. Ayoko ng Bongbong resign. Ayoko ng ICC. Ano mang gulo, ayoko. Dahil ang hirap-hirap na ng buhay, pwede ba? Bumalik na tayo sa totoong problema ng tao. Ng presyo ng bigas at gasolina, bumalik tayo sa kakulangan ng trabaho, bumalik tayo sa kapalpakan ng ayuda at pangangailangan ng tunay na tulong. But by saying lalabanan, ano po yung action na gagawin po ninyo Well, about it? ibig ko sabihin na ayokong sumapi at tututulan ko lahat ng gulo. Ayoko ng magulo eh. Talagang para sa akin, aksaya ng panahon, aksaya ng pera, aksaya ng lakas. Dahil mauubos ang energy natin sa banatan ng banatan. Tapos may mapapala ba tayo dyan? Ay, dadami ba yung pagkain? Mumura ba ang presyo? Magkakaroon ba ng trabaho yung mga kabataan? Wala naman eh. Kaya para sa akin, wasting time. Pero doon sa pinupunto po ni Sen Coco, may nakalagay kasi nga din sa Constitution yung word na forthwith. Which means dapat immediately after the receipt of verified complaint, umakto na yung Senate as an impeachment court. Hindi ako makikipagdebate kay Senator Coco at kay SP. Hayaan na natin sila mag-discuss tungkol sa forthwith. Pero talagang hindi ko maintindihan ang dahilan kung bakit mamadadiliin. Ma'am, this Hindi morning, naman nila minadali. Ba't kami magkukumahog? ma'am, this morning may nag-file po na Mindanaoan lawyers before the Supreme Court asking a TRO for the impeachment complaint versus VP Sara. Would you support these moves lang po? Ay, hindi na po tayo nakikialam dyan kasi uupo tayong bilang huwes. Mahirap na siguro. As a matter of fact, lahat kaming mga senador pinagsasabihan na wag na magkwento o magsalita tungkol sa impeachment kasi nga hahatulan namin. So, mahirap na mag-comment ng todo-todo. Interview lang kayo ng interview. Napipilitan ako sumagot eh. Si SP po ang may ganong instruction sa inyo, ma'am. Hindi naman instruction, syempre usapin lang at reminder sa isa't isa na bilang judges sa lalong madaling panahon, mas maigi na wag masyadong nagsasalita. Nabigla lang ako nung umpisa. Nung umpisa sinabi ko talaga lalabanan ko yung hanggang dulo. Pero ang ibig ko sabihin doon, hindi lalabanan dahil kaibigan o kapatid. Lalabanan ko kasi ayoko ng gulo. Ayoko rin ng destabilization, ng revolutionary government. Ayoko ng Bongbong resign. Ayoko ng ICC. Ano mang gulo, ayoko. Dahil ang hirap-hirap na ng buhay, pwede ba? Bumalik na tayo sa totoong problema ng tao. Ng presyo ng bigas at gasolina. Bumalik tayo sa kakulangan ng trabaho. Bumalik tayo sa kapalpakan ng ayuda at pangangailangan ng tunay na tulong. But by saying lalabanan, ano po yung action na gagawin po ninyo about Well, it? ibig ko sabihin na ayokong sumapi at tututulan ko lahat ng gulo. Ayoko ng magulo eh. Talagang para sa akin, aksaya ng panahon, aksaya ng pera, aksaya ng lakas. Dahil mauubos ang energy natin sa banatan ng banatan. Tapos may mapapala ba tayo dyan? Ay, dadami ba yung pagkain? Mumura ba ang presyo? Magkakaroon ba ng trabaho yung mga kabataan? Wala naman eh. Kaya para sa akin, wasting time. Ma'am, before po may mga calls din po for your brother, President Marcos, to call for a special session. Tingin niyo po ba makakatulong or may bearing din po kung ano yung magiging action niya doon? Do you think na magko-call pa siya ng special session o yung silence niya on that call ay meaning hindi na talaga to muna Parang dapat? naalala ko na may sinabi siyang mag-iintay siya kung manawagan yung Senate. So, yun din, ganun po ba yun, ma'am? Kapag special session, hindi daw po ba prerogative siya ng president lang? Hindi ganun na kaklaro. Pero may magagawa ka ba para pigilan yung impeachment proceedings considering na for now may jurisdiction na yung Senate doon sa impeachment case laban kay VP Sara?
Well, pinagbawal na nga sa amin na magsalita masyado tungkol sa impeachment kasi tulad ng sinabi mo, nandito na. Andito na sa Senado. So, abangan na lang natin ang mga susunod na hakbang ng bawat sangay ng gobyerno. Tignan natin kung anong magagawa. So kahit against kayo ma'am dun sa impeachment, wala Yeah, ako in principle, ayoko ng gulo. Ganun lang kasimple yon. Kaya yung sinabi kong lalabanan ko, hindi ko naman sinasabing hindi ko pakikinggan, hindi ko gagampanan ng papel ko, kundi ang ibig ko lamang sabihin, kung may gulo, iwas na ako dyan. Nakailang EDSA na sa buhay ko, utang na loob. At ilang kudeta na rin, ayoko na. Tama na yung ganun. Tumanda na tayo sa ganyan, wala naman tayong napala, hindi naman tayo umunlad. Abay, tutukan na natin yung tunay na problema ng bansa. Ma'am, but how about yung accountability? Kasi di ba, these are legal mechanisms. Well, that will have to be presented and it will rise and fall on the weight of the evidence presented. Ma'am, given your friendship and closeness with VP Sara, can you still promise to be objective? Of course. I don't see any issues there. Every day in the Senate, there are friends who are hauled in. There are many allies who get into trouble and get investigated. Araw-araw naming trabaho yan. So yung magiging boto nyo ma'am, i-base nyo sa Sa ebidensya, tulad ng lahat ng mga huwes. Mabalikan ko lang yung ayaw niyo yung banatan during the campaign. Kasi sabi ni COMELEC Commissioner George Garcia, under the Omnibus Election Code, inaalaw yung negative campaigning, kaya wala daw violation yung mga candidates at supporters na kinikriticize yung mga opponents. So, do you think it's about time na i-amend ang Omnibus Election Code, ma'am? Maganda naman palabasin yung katotohanan tungkol sa bawat kandidato. Yun talaga hindi pagbabawalan. May karapatan ng taong bayan malaman kung sino iboboto nila. So, okay lang na may mga criticism during the Maraming nagrereklamo rin sa fake news at alam natin ang AI ay nakakasindak. Talagang bilib na bilib ako dahil nabobola tayo lagi kaya dapat maingat. Pero yun nga, yung toxic campaigning, di ko type eh. Kahit ma'am yung mga binanggit po ni Presidente sa rally ng Alyansa, this really happened. Factual naman po yung mga binanggit niya, yung patayan, yung issue ng corruption against the previous administration, the Tokhang. These are actual events that happened in the previous administration. Yep. No more? Oh yeah? Okay. Finally, ma'am, walang session. That's the consensus of the members of the Senate. I believe so. Kagabi birthday ni Senator Jinggoy, hindi ko nakakapunta unless may bago. Pero ang pagkaalam ko, wala namang bago. Yung pa rin ang consensus na palibasa hindi naman nagmamadali, hindi naman pinaspas yung padala rito, napakahabang panahon ng pinag-uusapan, hindi naman na natimbrehan yung Senado na dalian noon. Abay, bakit kami magkukumahog ngayon?